A day in my life as a wife. Naglagay din kami ng bagong bedsheet at ng sofa cover. Another day, another mini vlog. Isa na namang nakakapagod pero very satisfying na araw. Ngayong araw kasi ay nag-general cleaning na naman ako. Gustong gusto ko kasing nakikita na malinis yung bahay kaya kahit may konting kalat lang, gusto ko ay na-organize agad. Medyo makalat na naman kasi sa bahay dahil ilang araw kaming natutulog sa sala. Kaya yung mga alikabok na yan ay galing lahat sa foam na nilagay namin sa sala. After noon ay nagtapon lang ako ng basura at dahil nasa labas na din naman ako ng bahay ay diniligan ko na itong mga plants ni Hobby. Plantito kasi si Hobby kaya medyo madami siyang tinanim dito sa amin. Merong kalamansi, merong sili kaya lang yung mga kamatis ay hindi nakasurvive. Minsan kasi ay nakakalimutan niyang diligan. Pagkatapos noon ay pumasok na ako ulit sa bahay at ang una kong ginawa ay nilinis yung dining table namin. Medyo madami kasing nakalagay sa table kaya hindi na siya aesthetic tignan. Para maging aesthetic ulit siya ay nilinis ko muna to. Yung nakalagay lang kasi dapat sa dining table namin ay yung fruit basket, yung artificial plant, pati na din yung tissue holder. Tignan nyo naman, pati mask ay meron doon sa upuan namin. Hindi ko nga alam kung bakit nandun yung mga mask. After naman nun ay pinunasan ko lang and final details na lang and then tapos na ako sa dining table. Ang next ko naman nalinis ay yung dun sa isang kwarto namin. Bali dito sa kwartong to, nandito yung mga damit namin at dito kami nagbibihis. Pero tignan nyo kung ano-ano ng kalat yung mga nandito. Maluwag kasi itong room na to kaya kapag may bago kaming gamit ay dito namin nilalagay. Yung mga gamit na nadagdag dito ay yung mga gifts na na-receive namin yung Christmas, pati na din yung mga exchange gifts namin nung reunion at pati na din nung New Year. Tapos, dito din namin nilagay yung mga gamit namin na binili nung minsan ng mga workout equipments. Dahil doon ay kailangan ko nga siyang i-reorganize para nga mas maganda siya ulit tignan. Yung mga workout equipments nga na nabili namin ay nilagay ko na lang doon sa shoe rack. Tinatry ko lang kasi kung kaya ng shoe rack yung bigat ng mga dumbbell and in fairness naman, matibay naman pala itong shoe rack namin dahil kinaya niya yung mga dumbbell. Madami kasi kaming mga shoe rack dito sa bahay kaya iba-iba na yung naging purpose niya. Meron akong nilagyan ng bag, tapos ito naman ngayon yung mga workout equipments ay sa shoe rack ko naman nilagay. After noon ay binalik ko na yung mga gamit na nandito, tapos yung mga basura ay tinapon ko na din. Nakakapagod ngang maglinis pero okay lang naman kasi once na makita mo yung result ay masasatisfy ka talaga. Ayoko din kasi na nagtatagal na makalat dito sa bahay. Patagal kasi ng patagal ay dumadami yung kalat, tapos once na mag-general cleaning ka ay mas nakakapagod na. Pagkatapos kong maglinis ay nilagay ko lang yung kalendaryong galing kay mama. Pagkatapos noon ay nagpahinga lang ako kasi sobrang init kaya nag-electric fan muna ako. And then after ko magpahinga ay nag-decide ako na maligo na dahil maya-maya ay darating na din si Hobby galing sa work. Sobrang bilis nga ng oras, naglinis lang ako tapos maya-maya ay pa-out na siya. And then maya-maya lang din ay dumating na siya at may dala siyang merienda. Sabi ko kasi sa kanya ay bumili na muna siya ng merienda dahil hindi na nga ako nakapag-ready dahil naglinis nga ako sa bahay. Usually kasi ay nagpe-prepare lang ako ng merienda dito sa bahay. Nagluluto lang ako kung ano man yung pwede kong iluto kagaya ng fries o kaya ng siomay o kung ano pa man. After naman naming magmerienda ay nagpalit na nga kami ng bagong bedsheet. Yung bedsheet na to ay nakuha ko nga pala nung exchange gift namin nung reunion namin nung New Year. Ito kasi yung wishlist ko at buti na lang nasunod yung nasa wishlist ko. Hindi naman kami masyadong mahilig sa checkered, pati sleepwear namin ni Hobby ay checkered din. Tapos yung isa din naming bedsheet ay checkered din, color brown naman. Pero ang cute kasing tignan napaka-aesthetic. Tignan nyo naman, 'di ba? Nung New Year pa nga tong bedsheet na to pero ngayon lang namin nailagay ni Hobby dahil nilabhan muna namin, and after nun, na-busy din kami sa iba't iba pa naming lakad. Pero since tapos na nga yung holidays and tapos na din lahat ng family reunion ay eto, nakapag-ayos na kami ulit sa bahay. Tignan nyo, ang cute, diba? Para kaming avocado. Ito naman si Crocky, yung stuffed toy na bigay sa akin ni Hobby nung first monthsary namin. Pagkatapos nung paglalagay ng bedsheet, time naman para ilagay yung sofa cover. Ito namang sofa cover na to ay hindi na bago. Matagal na tong sofa cover na to sa amin pero nilabhan namin kaya ngayon ay ilalagay namin ulit. Binili lang pala namin itong sofa cover na to online. Hindi na kasi kami nagpa-customize dahil mas mahal yung magpa-customize. Medyo challenging nga lang siyang ilagay dahil nga hindi naman siya customize pero okay lang kasi worth it naman yung pagod mo sa paglalagay neto. Tapos madami din tong variations available kaya next time na bibili kami ni Hobby ay color green naman o di kaya ay color light green. Yung colors kasi na yun ang babagay para sa team namin dito sa bahay. Yung ina-achieve kasi namin na team dito sa bahay ay Scandinavian team at ang mga colors na to yung pinipili namin dahil yun yung mga colors na pasok sa Scandinavian team. So ayun na nga, nalagyan na ni Hobby ng sofa cover yung dalawang sofa namin. Bale, yung sofa pala namin ay L-shape. Yung color ng mismong sofa namin ay maganda naman, kaya lang kailangan pa din namin siyang lagyan ng sofa cover kasi kapag nadumihan yung sofa cover pwedeng labhan, pero kapag mismong sofa yung nadumihan ay mahirap nang tanggalin. At dahil tapos na nga yung paglalagay ni Hobby ng sofa cover ay binalik ko naman na itong mga throw pillow na to at ito na nga yung result. Thank you guys for watching!